Bakit? Kasi yung bautismo is an act of faith. Na sinasabi mo talaga, Lord, naiintindihan kita eh. Naunawaan ko yung ginawa mo. At gusto ko namang ipayag na maunawaan din ng ibang tao yung aking ginagawa. It is necessary ba na mag-undergo ng water baptism? What do you think? Kaya lang iba, nagdadalawang isip eh. Kaya ayoko magpabautismo kasi hindi ko naman naiintindihan, hindi ko naman naunawaan. Well, tamang-tama po yung desisyon ninyo. Na wag po kayong gagawa ng isang desisyon based lamang on your emotions, based lamang sa pinilit ka, hinila ka. Kung hindi gagawa ka ng isang desisyon mo dahil inilagay ng Diyos sa puso mo yun, at nung nilagay ng Diyos sa puso mo, sinabi mo, Lord, since ikaw ang nagsabi, gagawa ako. And that is an act of obedience. Ilan na ba yung ating na topic? 6 na, no? The meaning of baptism, sense of immersion. Another one is symbol of union with Christ. Fourth one, the effect of baptism. Fifth one, the necessity. And last one is yung age of water baptism. Yan. Sabi ng iba, dun sa ating mga nakaraang mga paniniwala, we always tend to say na ang bata kailangan ng ibautismo sa pamamagitan ng sprinkling. Tama po ako? Kaya lang po, kung ating pong pag-aaralan ng masusi ang Biblia, ang bata po sa Bible, hindi po baptism ang ginagamit. Kung hindi, paghahandog. No? Na hindi po siya inilulubog sa tubig. Kung hindi, dinadala po siya sa sanctuary at inaalay kay Lord at sinasabi, Lord, thank you sa batang ito, at itong batang ito ay palakihin mo ng maayos, palakihin mo ng may takot sa'yo, may galing sa mga magulang. Ang tanong, kailan ba ginagawa ang baptism? Ang baptism ay ginagawa po kapag tumungtong na po sa tinatawag na meron ng age of responsibility and age of accountability ang isang tao. Ano itong ibig sabihin nun? Alam niya na ang tama't mali. He or she can comprehend ano ba yung wrong, ano ba yung right. Kung baga kaya nang magdesisyon sa sarili po niyang pag-iisip. That's why ang water baptism ay ginagawa po, or sabihin natin baptism ay ginagawa po ng isang taong meron ng tamang ulirat. Meron ng tamang pagdidesisyon. And I believe, itong mga taong ito na nasa aking kanan, na mag-undergo ng water baptism, ay alam ng tama't mali. Alam niyo na bang tama't mali? Ang batang-bata talaga. That's why, mamaya ay tatanungin pa kayo ulit, kayo ba talaga ay sigurado at naunawaan na intindihan ninyo na ang bautismo ay hindi lamang isang gawain, kung hindi ito isang inuutos ng Lord, na ikaw ay siniselyuhan niya bilang alagad niya? Mamaya po. That's why kinakailangan po, kapag kayo po ay magpo-profess ng faith mamaya, by means of water baptism, make it sure na ang puso ninyo ay nag-aalab, na sinasabi mo, Lord, this is it. Ito na yung time na may po-profess ko na ikaw ang aking Panginoon. Alam niyo, sometimes we have to move up from our comfort zone. No, sa church setting, dali natin minsan sa ganitong klaseng lugar na, alam niyo ba, ang diling ng Lord sa akin habang tayo po'y nagsiservice, ito pala yung tinatawag na informal evangelism. Sama po ako, pastor, ano? Na hindi lamang yung mga church members na nakakarinig, at maraming nakakarinig at nakakaliman sila. That's why we have to praise God sa ginagawa ng Lord sa ganitong klaseng gawain. Dahil I believe so, may natataniman. Amen? And so much with that na yung gagawin faith, ako faith mamaya, ay magkaroon ng bunga. Amen? So, i-ready ninyo ang inyong sarili. At ngayon ay magkakaroon tayo, first Sunday po ngayon. So, magkakaroon po tayo ng communion. Since first Sunday po, ready na po ba ang ating communion? So, asan po ang ating